Sa gitna ng katahimikan ng gabi sa isang tahanang dapat sanay kanlungan, isang pluma ang gumagalaw sa papel. Hindi ito nagsusulat ng mga pangarap, kundi ng isang pangitain, isang babala na ang mga alon na kanyang kinatatakutan ay hindi na nasa dagat, kundi nasa loob mismo ng kanyang sariling pamamahay. Magandang araw sa inyong lahat, maligayang pagbabalik sa ating sulok ng mga kwentong hango sa tunay na buhay, kung saan ang bawat anino ay may itinatagong lihim at ang bawat katahimikan ay may isinisigaw na katotohanan. Ang kwento natin ngayon ay tungkol kay Benigno Ben Ramos, isang marangal na marino na ginugol ang halos 30 taon ng kanyang buhay sa paglalayag sa malawak at mapanganib na karagatan. Para sa kanya, ang bawat hampas ng alon, bawat bagyong dinaanan at bawat gabing malayo sa pamilya ay isang sakripisyong may kapalit, ang magandang kinabukasan ng mga mahal niya sa buhay. Mula sa kanyang pawis at pagtitiis, nakapagtapos siya ng mga anak at nakapagpundar ng mga ari-arian. Siya ang haligi, ang matatag na pundasyon. Ngunit paano kung ang mismong karagatan na bumuhay sa kanya ay siya ring magiging simula ng kanyang pagbagsak? Isang malagim na aksidente sa laot ang mag-uuwi sa kanya sa Pilipinas, hindi bilang isang bayani kundi bilang isang lalaking nakakadena sa isang wheelchair. Dito sa kanyang pagiging marupok, muli siyang umibig at nagtiwala sa pag-asang makahanap ng bagong daungan sa katauhan ni Mercy Dumantay, isang byuda na katulad niya ay may pasanding pait ng nakaraan. Ipinagpatayo niya ito ng bahay, niyakap ang anak nitong si Christopher at inialay ang lahat ng natitira sa kanya para sa isang bagong simula. Subalit sa likod ng mga ngiti at pag-aaruga, isang anino ang dahan-dahang lumalamon sa kanilang tahanan. Paanong ang isang pangalawang pagkakataon sa pag-ibig ay nauwi sa isang malagim na pagtataksil? Paanong ang isang lalaking nakaligtas sa bagsik ng karagatan ay matatagpuan na lamang na wala ng buhay sa payapang tubig ng isang lawa? At higit sa lahat, anong mga lihim ang isinulat ng kanyang mga nanginginig na kamay sa isang lumang kuwaderno, isang talaarawan na magsisilbing huling saksi at siyang sisigaw ng hustisya mula sa kabilang buhay? Samahan ninyo kami sa paglalakbay sa kwento ni Ben Ramos, isang kwento ng sakripisyo, panlalamig at isang krimeng nabuo hindi sa gitna ng unos, kundi sa katahimikan ng isang pamilyang binalot ng kasakiman. Sa maalikabok na bayan ng Norzagaray sa Bulacan, ang pangalang Benigno Ramos o mas kilala bilang Ben ay isang alamat ng determinasyon. Sa edad na 48, ang kanyang balat ay kayumangging sinunog ng araw at alat ng dagat at ang kanyang mga mata ay may lalim na tila sumasalamin sa libu-libong gabi sa laot. Mahigit 20 taon, halos kalahati ng kanyang buhay ang inilaan niya sa pagiging marino. Ang kanyang mundo ay ang mga dambuhalang cargo vessel, ang ingay ng makina at ang walang katapusang abot-tanaw ng karagatan. Mula sa Singapore hanggang Rotterdam, mula sa Dubai hanggang sa mga daungan ng Gresya, nilakbay niya ang mundo, hindi para sa sarili, kundi para sa pamilyang naghihintay sa kanyang pagbabalik. Bawat sahod na kanyang kinikita ay hindi dumadaan sa kanyang mga kamay. Diretso itong ipinapadala sa Pilipinas, sa kanyang unang asawa na si Perlita at sa kanilang 2 anak. Bawat balikbayan box na dumarating sa kanilang pintuan ay hindi lamang puno ng tsokolate at mga gamit, puno ito ng mga oras ng pag-iisa, ng pangungulila at ng matinding sakripisyo. Dahil sa kanyang pagsisikap, ang kanilang mga pangarap ay unti-unting nagkaroon ng katuparan. Nakapagtapos ang kanyang mga anak, isang inhinyero at isang accountant, sila ang naging buhay na tropeyo ng kanyang mga taon sa dagat. Para kay Ben, sapat na iyon. Ang makita silang may magandang kinabukasan ay katumbas ng lahat ng bagyong kanyang hinarap. Ngunit ang buhay, tulad ng dagat, ay hindi palaging kalmado. Noong taong 2010, habang siya ay nasa gitna ng Indian Ocean, isang balita ang dumating na parang isang dambuhalang alon na yumanig sa kanyang mundo. Bumagsak si Perlita, ang kanyang kabiyak, dahil sa stroke. Sa layo ng kanyang kinalalagyan, walang paraan para siya ay makauwi kaagad. Ang tanging nagawa niya ay titigan ang karagatan habang ang kanyang puso ay unti-unting dinudurog ng kawalan ng magawa. Nang sa wakas ay makadaong siya at makabalik sa Pilipinas, hindi na mainit na yakap ang sumalubong sa kanya, kundi isang malamig na kabaong. Bangkay na lamang ng kanyang asawa ang kanyang nayakap. Ang sakit ay hindi mailarawan. Ang mga taon ng pagkawalay ay biglang naging isang bigat na habambuhay niyang dadalhin. Upang takasan ng lumbay, muli siyang sumampa sa barko. Ang dagat na naging saksi sa kanyang mga pangarap ay naging kanlungan din niya sa kanyang kalungkutan. Ibinuhos niya ang kanyang oras sa trabaho, ngunit sa bawat gabi, sa bawat
bawat pagtingin niya sa mga bituin mula sa kubyerta, ang alaala ni Perlita ay bumabalik. Dala niya ang bigat, ang pangungulila at ang tanong kung mayroon pa bang naghihintay na bagong simula para sa kanya. Noong 2013, 3 taon matapos ang dagok na iyon, sa isang pagtitipon ng mga pamilya ng kanyang mga kasamahang marino, isang ngingiti ang pumukaw sa kanyang pansin. Siya si Mercy Dumantay, 38 taong gulang, isa ring byuda. Mayroon siyang isang anak na binatilyo, si Christopher. Si Mercy ay simple lamang, matangkad, maayos manamit at sa kanyang mga mata ay may bakas ng lungkot na hinaluan ng katatagan. Sa kanilang unang pag-uusap, nakaramdam si Ben ng isang kakaibang ginhawa. Tila nakahanap siya ng isang kaluluwang nakauunawa sa kanyang pinagdadaanan. Pareho silang may sugat mula sa nakaraan at pareho ring may pangarap na muling makahanap ng kasama sa buhay. Ang kanilang pag-uusap ay nasundan ng mas madalas na pagkikita. Tuwing nasa bakasyon si Ben, dinadalaw niya si Mercy sa Pampanga. Dahan-dahan ang kanilang pagkakaibigan ay namulaklak at naging pag-ibig. Para kay Ben, si Mercy ang naging sagot sa kanyang mga panalangin. Siya ang pangalawang pagkakataon, ang bagong daungan kung saan niya maaring ibaba ang angkla ng kanyang pagod na puso. Noong 2014, sa simbahan ng San Vicente Ferrer, sa harap ng kanilang mga kaibigan at kapamilya, sila ay nag-isang dibdib. Ang araw na iyon ay puno ng pag-asa. Sa araw ng kasal, formal na ipinakilala ni Mercy ang kanyang anak, si Christopher, na nooy 17 taong gulang. Ang binata ay tila mailap. Ang mga mata nito ay may pag-aalinlangan at hindi agad naging magaan ang loob niya kay Ben. Ngunit para kay Ben, na sanay sa mahabang paghihintay, inisip niyang panahon lamang ang kailangan. Buong puso niyang piniling yakapin si Christopher bilang sarili niyang anak. Para sa kanya, ito ang pagkakataon upang muling mabuo ang pamilyang kanyang inasam. Upang patunayan ang kanyang intensyon, nagpatayo siya ng isang bagong bahay sa Bulacan para sa kanila ni Mercy. Isang tahanang magiging simbolo ng kanilang bagong simula. Sa mga unang taon, ang kanilang pagsasama ay tila isang payapang dagat. Kapag umuuwi si Ben mula sa biyahe, masigla siyang sasalubungin ni Mercy. May nakahandang pagkain at mga kwentong puno ng lambing. Maging si Christopher, kahit hindi madalas magsalita, ay paminsan-minsan nang nakikitawa at nakikisali sa kanilang mga usapan. Unti-unting nabuo kay Ben ang isang matatag na pag-asa. Ang pag-asang sa wakas, pagkatapos ng lahat ng unos, ay natagpuan na niya ang kanyang huling hantungan. Dahil dito, nagsimula siyang bumuo ng isang bagong plano. Pinangarap niyang magretiro na sa pagbabarko. Sapat na ang mga taon na inilaan niya sa dagat. Naisip niyang magtayo ng isang maliit na negosyo, bumili ng sariling lupa at gugulin ang natitira niyang mga taon sa Pilipinas sa piling ng kanyang bagong pamilya. Pinlano niyang gabayan si Christopher hanggang sa makapagtapos ito at magkaroon ng magandang kinabukasan. Ang lahat ay tila nasa ayos. Ang hinaharap ay maliwanag. Ngunit ang tadhana, tulad ng dagat, ay mapaglaro. Kung kailan kalmado ang lahat at abot kamay na niya ang pangarap na kapayapaan, isang huling unos ang darating. Isang unos na hindi niya inaasahan at mas malakas kaysa sa anumang bagyong kanyang naranasan. At sa pagkakataong ito, hindi lang ang kanyang barko ang mawasak, kundi ang kanyang buong buhay. Pebrero 2017, sa kanyang huling kontrata, habang lulan ng isang bulk carrier patungong Rotterdam, isang malakas na bagyo ang sumalubong sa kanila sa gitna ng Indian Ocean. Ang mga alon ay mas malalaki kaysa sa karaniwan, tila mga dambuhalang kamay na gustong lumamon sa kanilang barko. Nagkakandahulog ang mga gamit sa loob at ang hagupit ng hangin ay halos hindi na magkarinigan. Para kay Ben, ito ay isang pamilyar na eksena. Ngunit sa kanyang edad, ramdam na niya ang bigat sa kanyang katawan sa bawat pag-akyat at pagbaba ng barko na sumasabay sa mga alon. Habang nagsasagawa ng inspeksyon sa kubyerta sa isang iglap, ang lahat ay nagbago. Nadulas siya sa basang bakal, walang nakasalo. Bumagsak siya mula sa mataas na bahagi, ang kanyang likod ay buong lakas na tumama sa isang matigas na railing bago siya tuluyang bumagsak sa sahig. Isang matinding sakit ang biglang kumalat sa kanyang buong katawan at sa isang kisap mata hindi na niya maramdaman ang kanyang mga paa. Ang kanyang mga kasamahan ay nagtakbuhan para tulungan siya. Habang dinadala siya sa infirmary ng barko, naramdaman niya ang isang nakapangingilabot na panghihina. Pagdaong nila sa pinakamalapit na daungan, agad siyang isinugod sa ospital. Matapos ang mahabang pagsusuri, dumating
dumating ang hatol ng mga doktor na bali ang kanyang gulugod. Kinailangan siyang operahan upang mailigtas ang kanyang buhay, ngunit malinaw ang resulta, hindi na siya makalalakad pang muli. Ang dating malakas at matikas na marino ang lalaking naglakbay sa buong mundo ay habambuhay nang nakatali sa isang wheelchair. Pagkalipas ng ilang linggo, pinauwi siya sa Pilipinas. Sa paliparan, sinalubong siya ni Mercy at Christopher. Nakaupo siya sa wheelchair, ang kanyang mga mata ay halos maluha-luha at walang salitang namumutawi sa kanyang mga labi. Ang dating haligi ng tahanan ay isa ng baldado. Sa biyahe pa uwi, tanging ang ugong ng makina ng sasakyan ang maririnig. Nakatingin lamang si Ben sa bintana, pilit na iniintindi ang isang pagbabagong hindi niya kailanman hiniling o inasahan. Pagdating nila sa bahay na kanyang ipinatayo, ang bahay na dapat sana'y magiging simbolo ng kanyang mapayapang pagreretiro, doon niya naramdaman ang tunay na bigat ng kanyang sitwasyon. Ang tahanang iyon ay hindi na isang daungan, kundi isang hawla. Nagsimula na ang kanyang dahan-dahang paglubog, hindi sa gitna ng dagat, kundi sa loob ng sarili niyang pamilya. Ang mga unang buwan matapos ang aksidente ay isang mabagal at masakit na pagbabago para kay Ben. Ang lalaking sanay na mag-isa at kumilos ay biglang naging ganap na palaasa. Kailangan siyang tulungan para bumangon mula sa kama. Kailangan siyang alalayan papasok sa banyo. Ang bawat kilos ay isang paalala ng kanyang kahinaan, ng kanyang pagiging inutil. Nakatanggap siya ng malaking halaga mula sa kanyang disability benefit at insurance, ngunit alam niyang hindi ito magtatagal. Ang kinabukasang kanyang pinlano, ang maliit na negosyo, ang masayang pagreretiro ay naglahong parang bula. Sa simula, si Mercy ay gumanap sa papel ng isang tapat at mapag-alagang asawa. Siya ang nag-aasikaso kay Ben mula sa pagpapakain hanggang sa pagpapainom ng gamot. Kapag may mga kamag-anak o kapitbahay na dumadalaw, ipinapakita niya ang isang imahe ng walang sawang pagmamalasakit. Sa mga mata ng iba, si Ben ay maswerte pa rin dahil mayroon siyang asawang handang dumamay sa kanyang pagbagsak. Ngunit sa likod ng mga nakasarang pinto, kapag sila na lamang ang naiiwan, isang ibang Mercy ang unti-unting lumalabas. Nagsimula ito sa mga simpleng bagay. Ang dating malambing na boses ay napalitan ng iritasyon. Kapag humihingi si Ben ng tulong para lumipat ng pwesto, may kasama na itong malalim na buntong hininga at reklamo. Kapag may mga gastusin sa bahay, palagi niyang inungkat ang pagkawala ng dating malaking kita ni Ben. Ang mga salitang kung dati lang sanay ay naging parang punyal na paulit-ulit na isinasaksak sa puso ni Ben. Si Christopher naman na noon pa may mailap na ay lalong lumayo ang loob. Habang nagkakaedad, naging mas hayagan ang kanyang paghamak kay Ben. Madalas itong nasa labas kasama ang barkada at umuuwi ng 10 oras ng gabi. Kapag nasa bahay, palagi itong iritable at hindi na nahihiyang tawagin si Ben na pabigat at walang silbi sa harap mismo ni Mercy. Ang mas masakit, sa halip na sawayin ang anak, tila hinahayaan lamang ito ni Mercy. May mga pagkakataon pa na tila siya mismo ang naguudyok sa masamang pagtrato ni Christopher sa kanyang amain, na parabang sang-ayon siya sa bawat salitang masasakit na binitiwan nito. Ang tahanan na ipinundar ni Ben ay naging isang malamig na kulungan. Ang mga pader na dati nagbibigay ng ginhawa ay naging mga saksi sa kanyang dahan-dahang pagkasira. Minsan lumalabas siya sa bakuran gamit ang kanyang wheelchair, pinagmamasdan ang mga taong malayang naglalakad, ginagawa ang mga simpleng bagay na para sa kanya ay imposible na. Binubuklat niya ang kanyang mga lumang litrato, mga larawan niya sa iba't ibang bansa noong siya'y malakas pa at puno ng pangarap. Ngunit sa halip na magdulot ng saya, ang mga alaalang ito ay nagdudulot na lamang ng matinding kalungkutan. Ayaw niyang abalahin ang kanyang mga naunang anak. Alam niyang mayroon na silang sariling buhay at pamilya. Bukod dito, mayroon siyang hiya. Noon pa man ay tutol na sila sa kanyang muling pag-aasawa at ayaw niyang marinig ang mga salitang sinabi na namin sa iyo. Kaya't pinili niyang sarilinin ang lahat. Sa gitna ng kanyang pag-iisa at kawalan ng pag-asa, isang bagay ang naging kanyang kanlungan. Isang araw kinuha niya ang isang luma at makapal na notebook mula sa aparador. Doon sa mga blankong pahina nagsimula siyang magsulat. Ang pluma ang naging kanyang boses. Ang kuwaderno ang naging kanyang tanging kaibigan at konfidante. Sa bawat pahina isinulat niya ang lahat, ang kanyang takot sa hinaharap. Ang kanyang mga hinaing sa panlalamig ni Mercy, ang bawat masasakit na salitang naririnig niya mula kay Christopher. Ikinuwento niya ang kanyang pakiramdam na unti-unti na siyang itinataboy mula sa sarili niyang tahanan, na ang kanyang presensya ay isa na lamang pasanin. Isinulat niya ang mga gabing hindi siya makatulog dahil sa sakit ng katawan at sakit ng damdamin.
At sa mga huling pahina, isinulat niya ang isang lumalaking pangamba, isang takot na baka may masamang mangyari sa kanya sa kamay ng mga taong pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay. Ang journal na iyon ay naging silent witness sa dahan-dahang paglalaho ng pagmamahal at pag-usbong ng isang madilim na balak. Habang si Ben ay patuloy na nagsusulat, hindi niya alam na ang kanyang mga isinusulat ay unti-unti nang nagkakaroon ng katuparan. Sa isip ni na Mercy at Christopher, ang pasensya ay naubos na, ang awa ay napalitan ng kasakiman. Ang perang natanggap ni Ben mula sa kanyang insurance ay unti-unti nang nauubos at ang mga pangarap ni Mercy para sa isang maginhawang buhay ay tila muling lumalabo. Para sa kanila, si Ben ay hindi na isang asawa o ama, kundi isang balakid na kailangang alisin. Isang lihim ang nabuo sa pagitan ng mag-ina, isang plano na tatapos sa paghihirap, hindi ni Ben, kundi nila. Hunyo 2018, sa gitna ng mainit na panahon, isang araw ay masiglang iminungkahi ni Mercy na mag-outing sila bilang isang pamilya. Pumunta raw sila sa isang lawa sa Norzagaray, isang lugar na hindi gaanong dinarayo ng tao para makapag-relax at makalanghap ng sariwang hangin. Sa unang dinig, ito ay isang magandang ideya, isang pagkakataon para muling magkasama-sama. Para kay Ben, na matagal ng uhaw sa pagmamahal at atensyon, isang kislap ng pag-asa ang sumilay sa kanyang puso. Inisip niyang baka ito na ang pagkakataon para maibalik ang dating sigla ng kanilang pamilya. Pumayag siya, walang kamalay-malay na ang paanyayang iyon ay hindi isang imbitasyon para sa isang masayang araw, kundi isang imbitasyon patungo sa kanyang kamatayan. Sa likod ng mga ngiti ni Mercy, mayroon ng mas mabigat na motibo. Ang planong ito ay matagal na nilang pinag-uusapan ni Christopher. Sa kanilang isipan, gagawin nilang mukhang aksidente ang lahat. Isang kwento ng isang lalaking baldado at nalulumbay na sumuko na sa buhay. Sa mga araw bago ang biyahe, lihim na naghanda si Mercy. Bumili siya ng gamot pampatulog mula sa isang ilegal na mapagkukunan. Si Christopher naman ay naghanda ng alak at iba pang mga gamit na magsisilbing props sa kanilang gagawing palabas. Ang bahay na dati inakala ni Ben na magiging bagong simula ay nakatakda ng maging mitya ng kanyang dulo. Ang huling kabanata ng kanyang buhay ay isusulat, hindi na niya, kundi ng mga taong kanyang minahal at pinagkatiwalaan. Dumating ang araw ng kanilang family outing. Ang sikat ng araw ay tila nagbabadya ng isang masayang araw, isang kasinungalingan na bumagay sa mga pekeng ngiti ni na Mercy at Christopher. Habang binabagtas nila ang daan patungo sa lawa, masigla ang kanilang kilos. Si Ben, kahit nakaupo lamang sa wheelchair, ay nakaramdam ng tunay na saya. Matagal na panahon na mula noong huli niyang naramdaman ang ganitong gaan. Ang pag-asa ay muling umusbong sa kanyang puso, pag-asang marahil nagkamali lamang siya ng paghusga, marahil mahal pa rin siya. Pagdating nila sa isang kubo sa tabi ng lawa, nagpakitang gilas si Mercy. Naglabas siya ng mga pagkain at inihanda ang inuman. Si Christopher ay nagpatugtog ng malakas na musika mula sa kanyang cellphone. Ang paligid ay napuno ng tawanan, kantahan at kwentuhan. Para kay Ben, para itong isang panaginip, isang pagbabalik sa mga masasayang araw na matagal na niyang inaasam. Ngunit sa likod ng bawat tawa at bawat alok ng alak, nakatago ang isang malamig at kalkuladong balak. Nang lumalim ang gabi at nagsimulang humalo ang kalasingan sa hangin, tahimik na kumilos si Mercy. Kumuha siya ng isang baso, nagsalin ng alak at palihim na inihalo rito ang durog na gamot pampatulog. Walang pag-aalinlangan niyang iniabot ito kay Ben. Para sa'yo, para gumaan ang pakiramdam mo, sabi niya na may kasamang matamis na ngiti. Tinanggap ito ni Ben ng buong tiwala. Ininom niya ang alak, umaasang papawiin nito ang bigat sa kanyang dibdib, hindi alam na iyon na ang huling inumin ng kanyang buhay. Ilang minuto lamang ang lumipas, nagsimulang manlabo ang kanyang paningin. Ang ingay sa paligid ay unti-unting humina at isang matinding panghihina ang gumapang sa kanyang buong katawan. Bago siya tuluyang mawalan ng malay, ang huli niyang nakita ay ang mga mukha ni Mercy at Christopher. Mga mukhang hindi na nagpapakita ng pag-aalala, kundi ng isang malamig na determinasyon. Habang si Ben ay wala ng kamalayan, nagsimula na ang huling bahagi ng kanilang plano. Ang musika ay pinatay, ang tawanan ay napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Buong lakas nilang binuhat ang kanyang walang buhay na katawan mula sa upuan at muling inilagay sa kanyang wheelchair. Ang lawa ay payapa, ang ibabaw ng tubig ay parang isang itim na salamin na sumasalamin sa mga bituin. Sa gitna ng dilim, dahan-dahan nilang itinulak ang wheelchair patungo sa mabatong gilid ng lawa. At doon, sa ilalim ng
tahimik na kalangitan, walang awa nilang itinulak si Ben kasama ang kanyang wheelchair sa malamig at malalim na tubig. Walang sigaw, walang paglaban. Ang dating marino na nakaligtas sa pinakamalalakas na bagyo ng mundo ay nalunod sa katahimikan ng isang payapang lawa. Ang tubig na dati niyang kaharian ay naging kanyang libingan. Pagbalik sa kubo, umakto sina Mercy at Christopher na parang walang nangyari. Itinapon nila ang mga ebidensya at pinag-aralan ang kanilang kwento. Kinabukasan sila ang unang nagulat na nawawala si Ben. Umiiyak na ikinuwento ni Mercy sa mga autoridad na nagpaalam daw si Ben na magpapahangin sa gilid ng lawa kagabi at hindi na bumalik. Idinagdag niya na matagal na raw itong depressed at tila nawalan na ng pag-asa sa buhay. Sa unang dinig, ang kanilang kwento ay kapani-paniwala. Isang trahedya ng isang taong sumuko na. Para sa kanila, tapos na ang lahat. Ngunit nagkamali sila, may mga bakas na hindi kayang burahin ng tubig o ng kasinungalingan. Kinaumagahan, natagpuan ng ilang batang naglalaro ang katawan ni Ben na lumulutang sa lawa. Agad itong ibinalita sa mga autoridad. Habang nagsasagawa ng investigasyon ang mga tanod, may mga napansin silang kakaiba. Ang wheelchair ni Ben ay natagpuan ilang metro ang layo mula sa pampang sa isang mabatong bahagi. Imposibleng makarating si Ben sa tubig ng mag-isa mula sa lokasyong iyon. Ang mga gulong ay hindi makakadaan sa mga bato. Dito nagsimula ang unang pagdududa. Lalong lumakas ang hinala ng isang sirang tungkod na pag-aari ni Ben ang natagpuan sa gilid ng isang kalsada malayo sa lawa. Sa pagsusuri ng isang CCTV camera sa malapit, isang nakagigimbal na eksena ang tumambad. Kitang-kita si Christopher na bumababa mula sa kanilang sasakyan at itinatapon ang tungkod sa damuhan. Ito ang unang matibay na ebidensya na may itinatago ang mag-ina. Dumating ang panganay na anak ni Ben mula sa unang asawa, si Rina. Habang inaayos niya ang mga gamit ng kanyang ama sa bahay nito para sa burol, isang bagay ang nakakuha ng kanyang pansin. Sa ilalim ng mga damit sa aparador, nakatago ang isang makapal na notebook, ang journal ni Ben. Nanginig ang kamay ni Rina habang binubuklat niya ang bawat pahina. Doon sa sulat kamay ng kanyang ama, nabasa niya ang lahat, ang bawat araw ng panlalamig, ang bawat salitang masasakit, ang pangalipusta at ang lumalaking takot ni Ben na may masamang gagawin sa kanya sina Mercy at Christopher. Ang journal ay hindi lamang isang tala-arawan, ito ay isang testimonya mula sa kabilang buhay. Walang pag-aalinlangan, ipinasa ni Rina ang journal sa mga pulis. Ito ang naging susi na nagbukas sa katotohanan. Isinailalim din sa autopsy ang katawan ni Ben. Lumabas sa toxicology report na may mataas na antas ng gamot pampatulog sa kanyang dugo. Isang gamot na hindi kailanman naging bahagi ng kanyang mga iniresetang medikasyon. Ang lahat ng piraso ng palaisipan ay nagsimulang magkabit-kabit. Ang kwento ng pagpapakamatay ay tuluyan ng gumuho. Ang mga salaysay ni Mercy ay hindi na tumutugma sa mga ebidensya. Maging ang ilang kapitbahay ay nagsimula na ring magsalita. Ikinukwento ang madalas nilang marinig na malalakas na pagtatalo mula sa bahay ni Ben bago pa man mangyari ang insidente. Ang motibo ay naging malinaw, ang mga benepisyo at insurance na matatanggap ng mag-ina sa pagkamatay ni Ben. October 2018, ilang buwan matapos ang krimen, isinilbi ang warrant of arrest laban kina Mercy at Christopher. Pilit man nilang itanggi ang lahat, ang mga ebidensya ay hindi nagsisinungaling sa korte, isa-isang iniharap ang mga pruweba, ang CCTV footage, ang toxicology report, at ang pinakamabigat sa lahat, ang journal ni Ben. Binasalaysay ni Rina at ng kanyang kapatid sa kanilang testimonya ang pagbabago sa buhay ng kanilang ama at kung paano ito tila unti-unting itinulak sa kalungkutan at pagkawasak ng sarili nitong pamilya. Bawat salitang nakasulat sa journal ay parang boses mismo ni Ben na sumisigaw ng hustisya sa loob ng korte. Noong Disyembre 2019, ibinaba ang hatol. Sina Mercy Dumantay at Christopher ay napatunayang nagkasala sa kasong murder at hinatulan ng reclusion perpetua o habambuhay na pagkakakulong. Sa pagbasa ng desisyon, bumuhos ang luha ng mag-ina, hindi luha ng pagsisisi kundi luha ng pagkatalo dahil ang kanilang kasakiman ang nagtulak sa kanila sa likod ng rehas. Matapos ang paglilitis na natili ang journal ni Ben bilang isang alaala ng isang trahedya. Para sa kanyang mga anak, hindi lamang iyon mga pahina ng sulat, iyon ang huling piraso ng kanilang ama. Sa gitna ng mga hinaing, nakasulat din doon ang kanyang walang hanggang pagmamahal at pagiging proud sa kanila. Kung gaano siya kasaya na nakita niyang naabot nila ang kanilang mga pangarap. Ang sakripisyo niya bilang isang marino at bilang isang ama ay hindi nabura ng pagtataksil na kanyang sinapit. Binigyan nila ng isang
isang marangal na libing ang kanilang ama. Ang kanyang mga abo ay inilagak sa tabi ng kanilang namayapang ina sa gilid ng isang simbahan sa Bulacan. Sa wakas, pagkatapos ng mahabang paglalayag, si Ben ay tunay nang nakauwi sa kanyang huling daungan sa piling ng kanyang unang pag-ibig. Ang kwento ni Benigno Ramos ay isang paalala na ang pinakamatinding unos ay hindi palaging nasa malawak na karagatan. Minsan ito ay nasa katahimikan ng ating mga tahanan, sa mga salitang hindi nasasabi at sa mga luhang pumapatak sa mga pahina ng isang lihim na tala-arawan. Ang kanyang kwento ay hindi nagtapos sa ilalim ng lawa kundi sa tagumpay ng hustisya, isang hustisyang isinigaw ng isang pluma na naging mas malakas pa kaysa sa alon ng kasinungalingan at karahasan.